Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, June 24 na po 2025, meron po tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. Panibagong low pressure area po ang nabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito naman pong tropical depression na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay naging isang ganap na pong tropical storm Sepat. International name po niya. Pero kung bago ka lang sa ating channel, please huwag mo nakakalimutan na mag-like and subscribe at pahit na rin po na notification bell. Importante para ma-notify kita sa ating mga weather update. Sa kasalukuyan ho mga kababayan, isa na namang low pressure area ang nabuo pero ngayon, ito po'y nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Malapit po ito sa area ng Zambales at posible namang magpaulan sa ilang bahagi po ng Luzon at hahatakin naman ito ang hanging habagat. So tignan natin yung lokasyon ito nga pong low pressure area at aalamin din natin kung ito may potensyal na maging isang tropical depression or mahinang bagyo. Sa ngayon ho, ang kanyang pinakalokasyon ay meron pong layo na 175 kilometers west of southwest of Imba, Zambales, no? At kung titignan nyo sa ating update, ito po ay nasa low chance na maging isang ganap na bagyo o tropical depression within the next 24 to 48 hours. At dahil nga po ito ay nasa loob ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility, posibleng maapektuhan nito ang ilang bahagi po ng Luzon. So maging handa na lamang tayo sa posibleng banta nga po no, ng mga pag-uulan dahil po sa low pressure area na ito. Ito naman pong tropical depression no, ay mabilis pong na-develop at ngayon po isa ng ganap na tropical storm Sepat. Pero titignan natin, no, ito po ay wala masyadong direktang epekto sa ating bansa dahil nasa labas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Do yung extension ng kanyang hangin ay medyo nagbibigay ng masamang panahon sa ilang bahagi ng ating bansa. Wala itong malakas na may bibigay na epekto, no? At inaasahan sa mga susunod na mga araw, ito'y tuluyang lalayo na sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero magkagayon man, ang lokasyon pa rin niya no, ay meron pong layo na 2,330 kilometers east of northeast of extreme northern Luzon. At meron siyang lakas ng hangin ngayon, nasa 65 kilometers per hour. Bumubugso naman sa bilis na 80 kilometers per hour. At ang pagkilos, northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Mabilis yung pagkilos nito at ito'y nakita naman natin, no, wala masyadong magiging pinsala sa ating bansa. Ang pinapangambahan natin ngayon dahil nga po bukod dito sa low pressure area na nabuo sa ating Philippine Area of Responsibility, sinasabayan pa yan ng hanging habagat at mga localized thunderstorm. Kahapon nakita natin sobrang bugso ng pag-uulan sa hapon at sa gabi mga kaibigan. Tumagal yan minsan no ng 2 hanggang 3 oras dahil po yun sa tinatawag natin na localized thunderstorm kasama din yung pagpapalakas nga po nitong habagat or southwest monsoon. Magagawin man, balikan natin yan no? Mamaya i-update ko kayo dyan. Meron pa rin tayong forecast weather condition. So ito naman yung mga lugar na apektado ng low pressure area, localized thunderstorm at southwest monsoon. Sa area ho ng Pangasinan, Zambales at Bataan, ang weather condition po sa mga lugar na yan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm, no? Kalat-kalat na mga pag-uulan na may kasamang mga pagkulog at pagkidlat dahil po yan sa low pressure area. So yung mga lugar na nabanggit, mag-ingat po sa posibleng banta ng mga pagbabaha, gayon din sa mga posibleng banta nga po ng landslide, no? Kung sakaling magkaroon ng malawakan at malalakas na mga pag-ulan. Samantalang sa area po ng Metro Manila, kasama na ho dyan ang Calabarzon, ang Bicol Region, Mimaropa, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Negros Occidental at the rest po ng Central Luzon. Ang weather condition naman dyan mga kababayan ko ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm, no? Yung mga kalat-kalat din na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po sa southwest monsoon or hanging habagat. Kung sakali man magkaroon ng malawakang pag-ulan, mag-ingat agad tayo sa banta ng mga pagbaha at landslide, lalo na yung mga landslide prone area, yung mga bahayang lugar, no? Maraming basura kasi, yun talaga yung nakikita natin minsan pinakadahilan ng biglaang pagbabaha. Alam nyo, kung malinis talaga tayo sa ating kapaligiran, hindi naman agad-agad magkakaroon ng mga biglaang pagbabaha. Wala pang ang bagyo, mga localized thunderstorm pa lang o biglaang bugsulan ng pag-ulan, tumatagal ng 2 hanggang 3 oras,
baha agad. Kapag may bagyo mga kaibigan, no, papaliwanag ko sa inyo, maghapon yan uulanin at minsan inaabot pa ng ilang mga araw. So maging handa na lamang po tayo sa mga posibilidad na posibleng mangyayari. So dito naman tayo mga kaibigan, no, sa area naman po mga kababayan ko ng ilang bahagi ng Luzon ay patuloy po makakaranas pa rin, no, ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm, no. Kasama dyan ang ilang mga isolated rain showers dahil po sa mga thunderstorm. Ang thunderstorm mga kababayan, nakikita nyo naman sa hapon talaga yan nagpapaulan hanggang sa gabi, no? At minsan tumatagal, pinakamatagal niya na hanggang sa 3 oras. Marami nagtatanong kasi sa atin ngayon na sinasabi, bagyo na ba yung malakas sa pag-ulan na ating nararanasan sa hapon? Mga kababayan ko, para lang malinaw po sa kalaman ng bawat isa, yun po thunderstorm lamang o mga localized thunderstorm. Hindi pa po yun bagyo, no? So wala pa naman tayong namomonitor na bagyo sa loob ng PAR, pero meron sa labas, no? Para ho clear sa inyo. So yung low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, patuloy po natin yung imamonitor dahil posible ang maging banta sa tinatawag natin panibagong bagyo o ikalawang bagyo. Take note, ang ikalawang bagyo itatawagin po natin bagyong Bising kapag ito po yung nabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. May mga senaryo tayong tinitignan dito dahil nasa loob nga po ang low pressure area, posibleng kapag hinatak niya itong hanging habagat or southwest monsoon, magkaroon ng development, no, at ma-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo itong low pressure area. So nagtataka kayo, nasa low chance naman siya, wala pa siya sa medium chance, wala pa sa high chance maging isang ganap na bagyo. Once na mas lumakas yan o magsama yung habagat at itong low pressure area, madedevelop agad-agad yan into tropical depression or mahinang bagyo. Sana ho clear sa atin yan mga kababayan. So bukod dyan, meron tayong tinatawag ngayon na tropical cyclone threat potential, no? Yung banta ng posibleng ang bagyo. Kung titignan nyo sa week 1 natin, pasok dyan ng June 23 hanggang June 29, no, bago matapos ang June, no. Ina-expect natin isang bagyo pa and hopefully wag na nga po sana magkaroon ng bagyo. So tignan natin yung chart, no, at eto si tropical storm Sepat, no, ay inaasahang lalayo na rin, no, ng ating sa lugar natin, no. Hindi natin makikita sa radar yan. At wala naman ito sa ating Philippine Area of Responsibility pero nakikita pa rin siya sa radar. Papalayo na siya ng papalayo. Kung titignan nyo, meron tayong nakikita dito na kulay dilaw. Ito pa yung sinasabi natin ng banta, no, or isang banta ng posibleng bagyo. Pero nasa low chance pa ito, no, maging isang ganap na tropical depression. Ito ay low pressure area pa lamang. Yan ay between June 23 hanggang June 29. Pagdating naman po sa week 2, pasok dyan ng June 30 hanggang July 6, no? Ito yung sinasabi natin na posibleng dumaan at lumihis sa ating nga pong Philippine Area of Responsibility. Yan dilaw na yan, low pressure area yan, no? At nasa low chance din maging isang ganap na bagyo. Magkagayon man mga kaibigan, itong low pressure area, kung sakaling maging isang ganap na bagyo, hindi ho ito nakikitaan ng potensyal na magiging isang malakas na bagyo. So kung titignan nyo mga kaibigan, may mga update din tayong nakikita na magiging super typhoon nga daw, magiging malakas na bagyo, itong low pressure area, at yung pangalawang bagyong mabubuo nga daw, natatawaging bagyong Bising, magiging malakas. Wala hong kasiguraduhan yan. Kung titignan nyo, inahin na rin po sa mga data na ating kinuha, itong low pressure area ay posibleng yung pinakamalakas lamang niya na maaabot tropical depression or mahinang bagyo. Which is pag mahinang bagyo, nasa 45 kilometers per hour lang ang lakas ng kanyang hangin. Hindi yan ganong kalakas. So wag ho nating ipanalangin na magkaroon ng malakas na bagyo dahil matindi ho ang magiging pinsala niyan sa malaking bahagi ho ng ating bansa, no? At ayaw naman natin na mangyari na magkaroon ng malalakas na mga bagyo. So eto, no, ipapaliwanag ko sa inyo. Ngayon mga kaibigan, meron tayong monitor na mga low pressure area, may bagyo pa sa labas. Unang-una, maging handa tayo. Maging updated tayo sa lagay ng ating panahon. Kaya lagi po ako nag-update sa inyo, no? Maaga pa lang nag-update tayo para mapakinggan ho ninyo o malaman ninyo yung update sa lagay ng ating panahon. Pangalawa, mga kaibigan, mga kababayan ko, no? I-safety natin yung mga importanteng gamit, no? Yung mga papeles natin. Kapag umuulan kasi, hindi naman yan sinasabi natin pag bumaha lang, no? Ilagay natin sa hindi mababasa yung mga papeles. Importante yan, no? At yung pangatlo natin, mag-imbak tayo ng sapat
sapat na pagkain, no, para hindi tayo labas na labas. Alam nyo, uso ngayon ng sakit. Pag nabasa tayo ng ulan, no, ay diretso ligo na natin dahil talagang tatamaan tayo ng sakit, matatrangkaso tayo. At yung pang-apat natin, manalangin tayo sa Panginoon sa safety natin at maging ligtas ang bawat isa. So ngayon, yun muna ang update natin sa lagay ng ating panahon. And please, huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.